Hello, good morning kaninyong tanan. Ani Adinis Cagayan de Oro og sa Tibok Pilipinas. And of course, good morning, good afternoon, good evening dito sa ato mga televiewers nga tuwa karon dito sa laing nasud. Ani ana usab kaninyong host, Mrs. Alma Magtaswal. Yes sir, makig-uban kaninyo niining atong programa matag semana Martes nga adlaw, Health Watch. Makita ninyo sa Health Watch City Information Office FB page. By the way, ang atong pagtahod, pagtimbaya sa atong halandon nga Mayor Rolando Clarex Uy, ug ang iyang Vice Mayor si Vice Mayor Bebot Rodriguez ug iyang mga member sa konseho, ang atong Chairman on Health si Dr. Paulo Gaane, and ang atong yung pagsaludo usab sa atong 80 ka barangay kapitan or mga punong barangay nato nga kaluoy sa Dios wala gyud sila magkulang pagsuporta kanato sa ato mga kalihukan bahin sa panglawas didto sa kabaranggayan. Ug of course ang ato usang pagtimbaya sa ato mga kauban nga naa karon mga health center staff and personnel uban sa ato mga volunteer health workers, ang barangay health workers ug ang barangay nutrition scholars. Kumusta kamo diha? And hello ato mga kauban diha sa City Health Office, labi na sa atong HEPO team ni usab karon dinhi karon uban kanato ang ato kauban sa atong HEPO team niya si Ma'am Etchen Porpio, of course si Sir Giovanni Dael, no? And una sa tanan di ay ang atong dako nga pagpasalamat nga gi-express yun na kanunay ni Dr. Rachel Dabadilla, ang atong City Health Office Department Head. Pagpasalamat sa City Information Office nga ang atong department head si Sir Jade Adeser with the Assistant Department Head Sir Ayan Fuentes o sa ilang staff labi na din sa studio sa ilang paghatag kanato sa kahigayunan nga matag semana mapadala gyud nato sa atong mga televiewers at atong followers kining programa nga maghatag og maayo nga informasyon, dugang kahibalubahin sa pagpanalipod sa sakit, labi na sa mga sakit nga pwede pa nato mapanalipdan. And of course, ang ako karong partner din walay lain, co-host nato karon, ilis-ilis man ni sila, niya si Sir Giovanni Dael, ang atong Health Promotion Officer 3. Sir Budoy? Salamat kayo, Ma'am Alma. So, it's nice to be back again, no? Kay murag isa ka semana ko nawala. Okay, so ano kan salamat pud kayo sa mga sa mga HEPO sa Department of Health sa Region 10, especially sa region nga HEPOs kay gatanaw gyud po ni sila sa ato, Ma'am Alma, o gasuporta ni sila sa ato kanunay ani. So, Ma'am Alma. Okay. O karon swerte gyud ta kay kani busy body po ni sila pero big yun tungod ani atong kampanya sa immunization. Tungod sa atong pagsaulog karon sa kaning atong gitawag nga World Immunization Week, sila gyud ang atong pinaka-importante nga gihimong resource speakers karon. So atong unahon pagtawag, way lain kun dili ang atong nurse coordinator sa immunization program nato, si Ma'am Hilmerita Mencede. Ma'am ta. Okay, maayong buntag sa tanan nga mga televiewers dinhi sa Cagayan de Oro City o sa tibuok nga kalibutan o kining nagnananaw sa ato ang programa sa City Information Office kaning Health Watch. So maayong buntag sa inyong tanan, labi na sa atong amahan sa syudad nga si Mayor Rolando Clarex Uy, sa ato ang Vice Mayor nga si Vice Mayor Bebot Rodriguez, membro sa konseho o atong Chairman of Health kagawad Paulo Gaani, ang atong Department Health City Health Department Head si Dr. Rachel Villa, kauban sa atong assistant City Health Department si Dr. Mia Rahman, Dr. Claire Paglawan, kauban ako nga mga nurses, midwives o BNS ug BHW o karon nga naa diri sa akong tapad. Maayong buntag kanatong tanan. Ug ang sunod karon ako nga paila-ila kaninyo walay lain kun dili despite sa iyang kabisi kay dili lang kay maura ni nga program iyang gidala apan ganunay gud siya gahatag og higayon kung ato siyang imbitahon as resource speaker di gud siya mobalibal. So ladies and gentlemen, ani karon uban nato walay lain kun dili ang atong medical coordinator sa National Immunization Program of the City Health Office, Dr. Ina Grace Archu.
Hi Doc? ma'am, thank you so much for the very impressive kanang introduction. Maayong buntag sa tanan sa tibuok Cagayan de Oro, sa tibuok City Health Office ug sa tibuok kabarangayan sa tibuok Cagayan de Oro. Maayong buntag sa tanan. Thank you, Doc. Ug duha man kini ang atong mga serbisyo no nga naa sa hospital ug naa sa mga health centers. Ang atong public health I mean ug hospital services. So karon mangutana kita kang Doktora Ina Grace, Doc, unsa tuod ka importante kini pagsaulog nato karon niining gitawag nato nga World Immunization Week. Yes, ma'am. Salamat sa pagpangutana, no? Ang World Immunization Week 2026 runs for starting April 24 until April 30. So mo ni pagasugdan nato ang atong celebration sa World Immunization Week next week, April 24. This is spearheaded by the WHO or the World Health Organization with a theme nga for every generation, vaccines work. Kay for 50 years, the vaccines have been here with us and it has prevented vaccine-preventable diseases and had prevented or have saved lives of more than 50 or 150 million people in the whole world. And dirisad sa ato, ma'am, no, o sa gusto lang ko magpahibalo na also in our country sa Pilipinas naasad tay ato ang World Immunization Week, which is ang gina-highlight po nato is we have a localized theme nga gi-adapt. Ang tawag is bakuna at proteksyon ni baby, my responsibility. So kani siya gina-strengthen nato ang ato ang unsa ni ang atong routine immunization among the 0 to 2 years old nga mga bata. And of course, we are celebrating the 50 years of National Immunization Program of the Philippines. And mao na no, we have to continue and we have the need to continue our services, our help, our responsibility para tanan kita, all generations makapahimulos ug maproteksyonan against aning vaccine-preventable diseases. Okay, so Doc, pag-ingon nga may responsibility doesn't mean only responsibility sa mama, labi na katong atong ipakita nga poster, kundi responsibilidad bisan sa pinakagamay nga bata nga makasabot na sa atong promotion, madunggan nila nga ang pagbakuna, mao ni importante. Sila mismo pwede nga maka-remind sa ilang mama nga, uy ma, basig makalimot ka. Si Lola nga maoy bakante, maoy puy na ay panahon para magbitbit sa bata magpabakuna kay si mama nagtrabaho. So everyone, no, has the responsibility. Mao na nga ato gyung i-encourage nga sa tibok pamilya magtinabangay pag-remind labi na kung adunay mga immunizable nga mga bata. So Sir Badoy, Yes, no? So, grabe gid kayo ang impact gid sa atong vaccine, no? Especially sa atong health o sa atong society. So, karon Ma'am Tata, unsay resulta sa impact sa immunization sa in terms of life expectancy? Okay, Sir Budoy, no? Salamat kayo sa mga pangutana. So, sa ato ang balikan nato sa una pang mga panahon, no? In the year 1960s, early 70s, no? Daghan kayo ang mga bata, no? Nga nangamatay tungod sa mga sakit nga mga vaccine preventable diseases, no? Dayon kani nga mga vaccine preventable diseases pwede gid naton ni siya mapreventahan pinaagi sa atong immunization sama lugar sa sakit nga tipdas, no? Sama sa sakit nga pertussis or sa sakit nga diphtheria. So pinaagi sa bakuna kini pwede nato siya maproteksyonan. So tungod sa immunization o bakuna nag-ubos ang atong mortality rate sa tibuok kalibutan ug mao nang mas taas ang kinabuhi sa tao karon. So siguro makita siguro nato Sir Budoy, no, dili siguro malilong o dili siguro matago sa ako ang kinabuhi karon, no. So looking back siguro nataw ko 1970s. So ang ato ang expanded immunization program gi-launch siya last September 16, 1974. So 50 years na gid siya, no. So nakita nako
nga kung wala siguro ko gipabakunahan sa akong mama sa una or kung dili siguro siya nga nag-antos nga nag-adto gyud sa atong barangay health center aron mabakunahan ko, so siguro wala siguro ko karon makita, no, wala siguro ko nagtrabaho sa city health office. So tungod kay ang akong inahan man kugihan, so nahimo siya nga nakita gyud siya nga pinaagi sa bakuna, buhi ko karong panahon na. So ang immunization usa ka importante nga pamaagi nga nagpataas sa life expectancy, less mortality rate, increased population, and nagpanalipod pud ni siya sa komunidad batok sa mga sakit sa vaccine preventable diseases. Dako gyud ang contribution sa bakuna sa mas himsog ug mas dugay nga kinabuhi sa mga tao sa tibuok kalibutan, Sir Budoy. Lagi no kay kung kumpleto imong vaccine, dili man ka magkasakit-sakit, dili sad ka maka-absent sa eskwela. So mapukan gid nimo, matutukan gid nimo ang imong pag-eskwela kay di man ka magkasakit-sakit. Munang importante gid kayo nga well-informed pod, no, ang mga ang mga ginikanan, ang mga ginikanan o ang mga ilang mga elders, no, para makatabang gyud sa mga bata nga mabakunahan gyud, Ma'am Alma, diba? Yes, Sir Budoy. Busa gani nga niingon gyud ta nga unsa ito? May responsibility. Kay aron nga dili lang kay usara ka panimalay na ay naprotektahan, kundi hasta pod ang uban nga mga miyembro sa komunidad nga dunay mga anak ka kinahanglan mabakunahan gyud. Sama na sa naandan nga atong gisulti, kinahanglan gyud ato kining i-take nga opportunity nga numan mahal baya kung magbayad ta ani sa pribado. Ikaduha, libre man gyud siya, no? Ato pong pasalamatan ang mahal nga pagkagawom na atay mga personahe nga nagtrabaho pod sa public health para niini. Yes. Kay lisod gyud kung wala ni ang mga personahe pod nga mo tabang labi na sa kaning atong gitawag nga kaning sa atong immunization team. And by the way, Doc Ina, kabalo man gyud ta nga naagyoy panahon nga ang tambal, vaccine, madaot. Pero sa atong pamaagi din sa atong opisina sa City Health Office, Doc Ina, naabay gihimo nato aron nga ang vaccines maprotektahan nga dili madaot og labaw sa tanan, pag-transport niini paingon sa health center, safe usab siya. Yes, ma'am. Sa National Immunization Program natay kanang ginatawag na cold chain management, no. It is a critical and a complex system wherein we will deal with temperature ranges of the vaccine kay ana lagi ang kada bakuna na ay certain temperature required para ma-maintain ang iyang efficacy or ang effectiveness sa usa ka bakuna. So mo na siya, no. Kaning cold chain management, ang iyang yung is a system wherein we will preserve the effectiveness of the vaccine from the manufacturer up to the time nga ihatag na nato sila sa atong mga bata, i-deliver na nato sila sa atong health center to be injected to our target population. So kaning ato ang cold chain management, no, has 4 key components, ma'am. Mao nang gitawag nga kanang temperature ranges. So kani siya permi man good temperature atong istoryahan when we deal with vaccines na ay +2 to 8, na ay katong kung naa siya sa national nga mga storage, usually na ay -15 to -25. So depende sa vaccine, pero pag abot ana diri tanan sa ato naka 2 to 8 degrees na siya. So man na siya, no, ang key components mo to temperature range. Ang ikaduha na atay kuan kanang storage equipment. Kung makaadto mo sa City Health Office, natay gitawag nga vaccine room. Actually, duha na siya ka room, na ay sa second floor ug na ay sa first floor, because I think we have 10 Domitec ref. So kay kada vaccine, lain-lain siya og ref, ginahipos namo kay naay limit kada isa ka Domitec ref. And dili lang na, no, sa mga health centers kay dili man gud pwede na tanan mga pasyente diha nato bakunahan sa City Health Office. So, sa mga health centers, we provide them with katulang household refrigerators. Kay ang isa ka Domitec nga ref, mahal gyud siya. And our Domitec ref came from the Department of Health,
which is also pre-qualified by the World Health Organization. So mana siya kada adto ninyo sa health center na sila refrigerator, pero kung maghatag mi og bakuna sa ila, limited lang for that week lang. Sometimes kung kaya sa ilang ref, dako ilang ref, pwede 1 month. And during the transport of our vaccines, we have kanang mga vaccine carriers na ay dagko, na ay gamay, and each of these vaccine carriers has a prescribed unsa ni kanang mga ice packs nga atong isulod every time na atay activity like atong MRC mga mo'y pagadalhon sa mga atong health center personnel during the immunization activity. And nasa tay mga thermometer na gina-provide nga such that ma-monitor or ma-maintain ang atong temperature sa health centers nga insakto gyud nga +2 to 8 degrees centigrade. So every time morning o every afternoon pag-abot sa mga health center personnel i-check ang temperature ug pagkahapon sad before sila mamauli gina-check ang temperature kung insakto ba. Kay mauman, if dili mainsakto, syempre mga daot yun ang atong mga bakuna. And of course, ma'am, no, gusto lang nako ipahibalo na sa naagyud tay training sa atong mga health center personnel regarding the cold chain management system. So kani sila syempre kay gahandle man sila kanang vaccine, so naay kanang training usually twice a year for our new employees sa City Health Office kay dili sayon mag-transport og kanang mga bakuna apil atong mga drivers kabalo na sila kung unsa nga mga transport box ang atong ginagamit during the transport of the vaccine o pila ka oras siya pwede mo standby sa usa ka lugar nga wherein safe paghapon ang vaccine. So, ingon ana siya, ma'am. So, it is really a critical and a complex system nga dapat ma-maintain nato sa City Health Office para effective ang atong mga bakuna. Kay once pod tinuod no, taas kaayo ta o kanang accomplishment, but nanggawas gihapon ning kaning mga vaccine preventable diseases, syempre ma-question gyud ang atong cold chain management system sa City Health Office. Mao to nga giklaro baya gyud ni Dr. Ina Grace nga bili basta-basta ang mag-handle sa atong immunization program, ang pag preserve niini kay dunagay kanang gitawag nga training or pagbansay-bansay labi na sa bag-o na pod nga mga personahe na di man kalikayan nga naagi bag-o kay mag-retire na pod baya ang tigulang na, di ba? So Sir Budoy, na kay pangutan. Madumuduman po nako sa mamaalaman no nga ang atong vaccine is especially katong COVID-19 gasundan gyud sa pulis ug mga military inana ka importante o ginana ka kuan gyud do ang atong vaccine. So being a PHN pod ko sa or public health nurse nangatistingan pod namo ning kaning mga pag cold chain sa pagprotektar sa vaccine kay dali gid kay siya kung sayop ang temperature dali ra gid kay siya madaot. So ang question nako karon kang Ma'am Tata is especially kaning sa Highland bitaw o kaning kuan unsa tong katong lately lang Ma'am Tata ang atong MRC di ba unyag tsada kay atong record Ma'am Alma sa sa result performance. So then unsay mga bag-o nga natong strategies Ma'am Tata especially katupitong sa mga lagyo gid kay nga mga places nga ang uban mga nurses adto kay nagkamang-kamang taon sa kaning ubos sa kaning unsa ni ang uban adto kay naglabay taon sa suba na sakay og gakit. So unsa pa mga lain-lain nga strategies atong nangabuhat Ma'am Tata nga nato na come up ta atong result. Okay, no, first no, na atay mga strategies mahitungod sa ato ang MRC, tumilabay nato nga activity, no. So first ni inagitay micro-planning or mapping no sa ato ang mga health workers before ta nag-start sa ato ang programa. So naay mga micro-plan nga gibasihan sa ato mga health workers kung unsay angay buhaton tibuok nato nga program. Dayon, napoy mga master listing sa atong mga target children no sa nag-edad nga 6 to 59 months. Kay aron diretso bitaw dili siya masayang ba kung asa sila paingon, diretso nila makita kung asa ni nga mga bata. Sunod dayon,
ang atong gibuhat pod nga strategies is katong community engagement. Dili gyud nato na siya nato kalimtan ang community engagement, no? Pakig-istorya sa atong mga local leaders, sa atong mga barangay kapitan, sa atong mga purok leaders, sa atong mga barangay officials, ug naputoy mga stakeholders nga ato pong gina-inform mahitungod sa programa. Tungod kay kani nga mga kini nga mga personahe nga ato ang gi-mention kaganina, dako kay ni sila og impact, no? Nga ang atong mga tao sa komunidad or constituents mo cooperate gyud sa atong programa sa Department of Health. Next dayon is kaning social mobilization o health education, no? So information campaign pinaagi sa Rocorida na ay magsaba-saba sa mga puroks dito gyud sa pinakatumoy gyud adtuan gyud. Kung dili na gyud siya maagian sa sakyanan, so naatay mga barangay health workers, naatay mga barangay nutrition scholar nga mo'y mag house to house, mo'y mag-visit sa ato ang mga mama aron pahibaluon gid sila nga adunay gyud mga upcoming activity in terms sa measles, rubella, supplemental immunization activity. O community assembly, pwede na po dito nato i-announce atong activity. Next dayon is natay mga fixed vaccination sites, no? Atong mga fixed vaccination sites natay mga 80 barangay sa tibuok syudad, pero aduna lang tay mga 55 barangay health centers or facility. So dito gyapon ipahigayon ang mga immunization. So pwede sila mo adto dito. Di na po tay mga partners sa atong mga private hospitals. The next dayon is natay temporary vaccination sites. So muna ni siya kung dito ka sa bukid, kung mula mo tabok pa ka og suba, so naay mga waiting sheds dito, so adtuan gid na siya dito itapok ang ato ang mga bata adtuan aron mabakunahan gyud ang mga bata nga wala gyud malabyan, or pwede sila dito ilalom sa kahoy dito tigumon ang mga bata nga ma-preserve pod ang ato ang vaccines nga dili pod mainitan ang ato ang vaccines. Then, pwede na po tayo mga malls nga gihimo diri sa syudads, no? Na atay mga partners nga mga malls nga pwede po dito magpabakuna ang mga bata o na po tayo mga simbahan. So, during sa ato ang measles, rubella, supplemental immunization activity, so, naghatag yun ta bisan Saturday, Sunday o holidays, kay aron lang yun ang ato mga target age group. Mahatagan gyud siya sa giingon pa is no child left behind. Mahatagan gyud ang mga bata nga nag-edad below 5 years old. So next dayon is natay katong gi-mention ganina ni Dr. Aina, cold chain management, importante gyud kini siya paggamit sa standard nga vaccine carriers kay namo gyud tay layo nga dapit. So naa gyud sila yung mga standard nga vaccine carriers nga ilang i-preserve ang vaccines nga dili gyud madaot bisan asa sila paingon dito sa atong mga GIDA areas. So inana ang mga strategies nga among gibuhat Sir Budoy panahon sa atong MRC. No? Love, klase ni gyud nga mga strategies ang atong nangagian, no? From unsa ni from adtuan sa balay door to door, then imo tag fixed post. Dayon ako bisag ako mga pag-umangkon gani pag nanay mo labay sa balay gawas na mo kay ato gid suportahan kay ko lugid ko unsa ka lisod gyud, no, ang atong mga PHN nga Pero Sir Budoy, yes ma'am. mangtana sad ko ni Dr. Aina. Ngano man dok nga despite sa atong kampanya o sa presence sa mga vaccines, naaman gihapoy mga kaso sa for example sa measles nga magpadayon. O so mao ni ma'am no, kaning kaso nato sa measles, di ba niagi ta og COVID-19 na nagkuanta, nag-isolate ta tanan, walay nang gawas. So during that time, naay mga bata nga wala na bakunahan kay kung tan-awon nimo ang data, ang katong mga nag-measles 3 years old, 4 years old, naay 2 years old. So natunong to sila atong during the COVID pandemic. Pero amo na among ginakuan karon, atong obserbahan karon 2026, hopefully wala na tay kanang mga measles cases or kung dili bugamay ang atong measles cases kay tungod sa nasa tay problema no sa uban nga kanang atong gitawag nga vaccine hesitancy na ay kanang unsa ni mo kuan gyud sila ang ilag yung naa sa ilang huna-huna dili safe kuno ang vaccine issues nga kung maturukan kuan gyud magdaot gyud ilang anak dayon naapoy uban na moingon gyud nga dili na namo kinahanglan ang bakuna kay akong anak healthy
And then naapod tay religious belief nga especially no kaning atong uban Muslim brothers, although dili sila tanan nga kanang tungod sa ilang religious belief nga dili magpabakuna. And then Cagayan de Oro is a kuan bitaw kanang gateway to Northern Mindanao. Usahay maglisod na mi og kanang follow up. Daghan mi gloss to follow up nga mga bata nga magsigig balhin-balhin, moadto naman diha sa nearby province, moadto sila og lain na pud nga syudad within Northern Mindanao. So kani kung magsige man gud sila balhin-balhin, maputol ang ilang immunization, malimtan nila or dili na nila ma-prioritize kay usahay di na sila kabalo asa sila magpabakuna. And kita pod bisan unsa na natugpangita sa ila, dili na nato sila gahakitan. So mo na siya gina-check ginamo na kung nabatay lost to follow up or defaulters. Mo na natay kanang mga memo sa atong mga PHNs na if ever to sa inyong lugar ang kana siya nga bata, pwede ba mag-inform sa amo kay para ma-check pud namo siya sa amo ang data. So mo na siya ma'am no, kanang ang pinaka problema gyud is kaning vaccine hesitancy. Katug yung kanang until now, even if the vaccine has been here for almost 50 years, murag gadudahan gihapon nila ang safety. Nagyud gihapon sila safety issues regarding these vaccines. So mo na siya ma'am. And dili sad mi makapugos sa ila no kung mao gyud nang ilahang tinuhuan. Bisag unsaon namo sila ingon doktor na, nurse na mag-immunize sa ila, kung di gyud sila musugot or naa gyud sila issues regarding the vaccine, dili sad gyud namo sila ginapugos gyud after all the effort nga mag-educate sa ila regarding the immunization program of our government. Oh, in fact, nakita nato nga usa sa problema katong dili gusto nga ang ilang anak bakunahan, magpasahin man tag waiver, di ba? Yes, ma'am. Aron masiguro nato nga makahibalo pod sila nga sila mismo ang miingon nga dili, pero very rare pod na nga kaso. So, Sir Budoy, na kay laing Oo, pangutanan. regarding po atong waiver po balpamal man no, despite lugar i-waiver sila na katang ka-PHN mako before, so amo gyud po na silang re-educate ang parents until gyud nga ma-convince na mo siya. Pero dili lang bitaw pag mo pirma sila mo stop na din dito. No, amo i-re-educate na siya. So kani pong kuan pod ma'am tata no, kaning regarding pod sa mga fake newses no, isa magid na siya sa kaning ang atong i-battle no, i-fight gyud nato ng mga fake news regarding sa vaccine. Unsa maka-influence ang vaccine sa or I mean ang fake news or misinformation sa pagkakuan no kanang tawag ani influence sa perception sa mga vaccine. Okay, Sir Budoy, no? Okay, so regarding gyud kaning mga media influence regarding mga fake news, no, ang sayop nga information sa social media makadaot gyud sa paghuna-huna sa mga tao pinaagi sa pagpakaylap sa paspas nga pagpakaylap no sa mga misinformation sa muning ang mga mama mahadlok na lang sila no, mahadlok sila dili ko magpa-immunize tungod kay maghilanat man akong anak or dili ko magpa-immunize tungod kay naa may bation ang anak. Pero sukmo ni siya no kanang mahadlok gyud ang mga ginikanan ini. So muni mga hinungdan nga mas mahadlok gyud ang mga ginikanan sa bakuna kaysa mismong sakit. So murag na reverse siya ba nga gikahadlukan pa nila ang immunization compare sa vaccine preventer katong mga sakit nga pwede gyud nila nga mahatag sa ilahang mga anak kay wala man sila nga bakunahan. Next ni kaning information overload no tungod sa mga fake news. Madudahon na din ang mga mama no, dili na din sila dili na sila mo cooperate kung unsay mga programa sa Department of Health in terms sa immunization. Sunod dayon is kaning mga atong mga tao sa ato ang palibot no nga mutuo dayon sa mga marites sa atong sa mga viral post no. So kung mas dali nila tuhuan ang mga viral post karon kaysa atong mga health workers nga kini atong mga health workers nabansay man gyud ni sila no na train sila pag maayo kung unsa gyud ka importante ang atong immunization or bakuna sa ato ang mga anak. So inani kakuan ang mga misinformation nga atong kanahadlukan gyud sa ato ang mga palibot. So grabe gyud kay no. So ato gyud ta na undangan no. So kung ang mga tao ra gyud dapat nato tuhuan is katug yung mga experts ani so nasa
nasa Department of Health o nasa City Health Office Lagi. o katong mga Sa atong doctors. barangay health centers. Barangay health Kay centers, kung yes. mutuo mo gud ta sa mga misinformation, muubos ang ato ang kanang ato ang performance no, daghan atong mga refusals. So naamo gyud mo ni hinungdan nga dili na to makabot atong 95% Yes. sa ato ang gikinahanglan nga protection sa tanan. So munang nag-need gyud ta sa cooperation gyud sa ato ang mga ginikanan nga ipa-immunize gyud nato ang ato ang mga anak. Sa atong kabahin pod sa City Health Office, atong gipaningkamutan sa atong immunization team sa City Health Office o sa mga health centers nato o uban sa pagsuporta usab sa Department of Health. Hi, Doc. Jingle Hanyoso, salamat usab. Director Henry Legaspi, salamat sa inyo, Junior, sa inyong pagsuporta. So, ato gining gipaningkamutan, dili tungod kay nag-apasta sa gi-require sa Department of Health nga makabot nato nga goal, kundili para gyud sa kaayuhan sa atong mga kabataan. So, look ay na unsa may tuoy kalambuan sa atong performance kay sa atong hibalaan mura man og nakapasar man gyud tali ba? Yes, So, ma'am. unsa may kalambuan ni ana? So, atong January 19 hangtod February 20, 2026 kay base man gud sa atong data, natay measles cases lagi sa 2024. So, nagsugod dayon ta og measles, rubella, supplemental immunization activity last January 19 to February 20. So, mo ni ang kanang gi-flash sa screen. Taas-taas ang atong nakuha na percentage sa mga nabakunahan sa tibuok Cagayan de Oro City. So mo na siya din ang nakasulat din tanan barangay health centers nagbuhat sa supplemental activity for the measles rubella immunization. So pasalamat ko sa tanan health centers, sa tanan barangays kay nakakuha ta og 92% overall total, ma'am. Sa naatay ang atong target is 68,734 na eligible population 6 months to 5 years old. Ang atong nabakunahan is 62,967. So nakakuha ta og 92%, although kulang pa ni siya no kay ang atog yung target or accomplishment na gina-require to achieve herd immunity is 95%. So, kulang ta og mga 3%. So, dito sa mga kabarangayan, our lowest was 81%. And, nakakuha og 82, 83%. And we have also high yielding barangay health centers nga nakakuha og 108%, 104%. So muna siya no, pasalamat ko sa tanan nga mga barangay health centers, sa atong PHN, sa atong mga midwife, sa atong health barangay health workers, atong mga BNS, ug sa tanan nga nag-effort for this MRCA activity. Nakakuha ta og taas nga accomplishment rate. Salamat sa kaayo sa atong mga local government unit headed sa barangay, headed by the punong barangay nga padayon yun ang iladyong pagsuporta o sabihin ng atong immunization program. So, Okay, so Ma'am Tata, sa sa in your own opinion lang nimo among Ma'am Tata, in your own opinion, how effective ba our campaign sa atong mga vaccine karon or napabatay dapat i-improve? Okay no Sir Budoy no. So generally effective gud ang atong immunization or atong vaccination tungod kay nag-reduce man na ato ang vaccine preventable diseases. Especially gud sa katong mga areas gud nga nagi sila strong health system and community support gud no. Importante gud ang community support. And then better community education to address misinformation. So kung naay mga misinformation, namatay mga health workers, naputay mga barangay health workers o atong mga BNS, so sila pud ang mo counsel, no? Mo re-educate
nga di mas importante gid si immunization. Dili gid ta mo tuo sa mga fake news. Kay pwede ra gid ta mo adto sa atong mga barangay health centers para gid ang atong mga in doubts mahatagan gid siya og kalinawan, no? Kay naa man gid tay mga health personnel nga naa gid na-assign sa atong mga barangay health centers. Okay, no, so nakita gid nato no nga epektibo gid gyapon kayo ang bayanihan, no, kay lain-lain dili lang man ko dili lang man kita sa City Health Office ang nagtinabangaan ni, pati pod ang mga lain-lain agencies sa atong gobyerno, sa atong LGU, no, nagtinabanga gyud, even sa atong barangay nagtinabanga gid ta para gid mo kuatan nga successful nga result mo kan siya, Ma'am Alma. Doc Aina, or makita nato ang kalambuan sa atong immunization program implementation, labi na karon aning atong hisgutan sa MRC. Doon na ba tay data sa year 2025? Yes, ma'am. Sa kanang atong fully immunized children, Yes, no? sa FIC na. We are very proud to say na naka 95.64% for year 2025 sa ato ang fully immunized children. When you say man good fully immunized, kompleto sila sa pabakuna from age 0 up to 1 year and 1 month old nga bata. So naa din ha, isa ka BCG, isa ka tulo ka penta, tulo ka OPV, duha ka measles, o mo na siya, kung makompleto na siya sa usa ka bata within 1 year, considered siya as fully immunized child. So out of the 15,275 target nga age 0 to 1 year old, nakabakuna ta og 15,040 ang atong accomplishment. So naka-FIC ta og bata nga 15,040, which is equivalent to 95.64%. So, diri man good sa Cagayan, sa City Health Office, we divided Cagayan de Oro into 4 districts, no? Na ay East, West, Central, Highland, o kanang, to siya, East. For the East District, nakakuha sila og 3,759 FIC. For the Central District, who is the highest, diri sa tunga-tunga sa Cagayan de Oro, nakatotal sila og 3,431 FIC. Si West District, kay sa una, ang among gina problema is ang West District, ma'am, no? Kay kanang dako gyud kaayo ang population sa West District. But now, they were able to get the 97.04% for FIC. Nakabakuna sila og total of 6,166. And ang atong Highland District, no, murag wala sila na miss kay 99.82% sila. So, naka-total sila og 1,674 fully immunized children. So, kung imo nang totalon tanan, no, Cagayan de Oro got the highest, no, sa kanang fully immunized children. That's Region 10. Yeah, Northern Mindanao. in Northern Northern Mindanao, Mindanao. Region Yeah, 10, ma'am. yeah, Yes, ma'am. Region Wala 10, pa mi Region 10. wala pa gi-compare sa other kuan sa Luzon, Visayas. Basta in Region 10, Kita. we are the highest. Oo. Very good. Medyo layo-layo gani ang uban kay murag tan-awon nimo, mubo gyud sila. So, kapila na mo gi-validate ang amo ang records, ang among data to make sure na kanang insakto gyud ang among data nga gina-share to the Department of Health and to the whole of Region 10. So, mo ni mapasalamaton kayo ko sa tanan nag-effort sa atong immunization program diri sa Cagayan de Oro City. Sa ato pa, Doc, for the immunization week, aduna na ba tayo na hanay nga mga aktibidades for the immunization week na to? Yes, ma'am. Naatay mga activities like, di ba, ingon ko, World Immunization Week. Naatay naatay celebration or naatay launching of our World Immunization Week. Karong Wednesday, ugma sa Wednesday, diha sa Barangay Consolacion. So, magpasalamat lang ko kay Kapitan Pakudan ug kang Honorable April Chua. Kay pag-adto namo dito sa Barangay Consolacion, willing yun kaayo sila to host the World Immunization Week kanang
activity nga ang theme is bakuna at proteksyon ni baby, my responsibility. So kana siya nga launching ma'am karong Wednesday. Naatay kanang gi-invite nga mga key leaders of the local health area, like among gi-invite si Ma'am si Dr. Adilia, si RD Legazpi, si Mayor Clarex to share or to give messages in support of our immunization program sa syudad. And then naputay ceremonial immunization for all of the vaccines nga available sa ato ang City Health Office, like naatay from 0 to 1 year old, naatay para sa senior, naatay sa buntis. So kana siya ang mga available vaccines among ibuhatan og ceremonial activity on Wednesday. And then naatay ihatag nga for parents nga kadtong ang mga bata fully immunized child ilang mga anak, tagaan nato sila og certificate of appreciation or kanang incentive support nga thanking them for their support ug katong paghatag nila og pagtagad sa pagpabakuna sa ilang mga anak diha sa ato ang respective health centers. And of course no, dili gyud nato limtan ang atong mga BHWs. They are the ones who are really doing the master listing of our children diha sa barangay. So every now and then ay bag-o, na ay muhawa. So ang mga BHW gyud ang ga-update, monthly update sa ato ang mga master list mo nang wala tay ma-miss nga mga bata kay updated man ang ilang list. And of course, nagyapon tay mga pahalipay sa atong mga healthcare personnel nga muna-muna gyud ang pagtrabaho sa aning immunization. Dili ba lalim no, mag-immunize, magstorya pa ka, usahay init kaayo. So salamat gyud kaayo sa tanan for the effort gyud for this immunization activity. So let's celebrate the World Immunization Week on Wednesday, April 22, together with Kapitan Pakudan and Ma'am April Chua. And we hope to see Dr. Adilia, Mayor Clarex, of course, and RD Legazpi on Wednesday po. Okay. So, karon ato yung ibalik-balik ang kaimportansya sa kanang gitawag nato nga Family Health Advocacy Home Partners Class dito sa mga kabarangayan tungod kay pinaagi usab ni ini usa sa ilang mga topics nga gahisgutan kani man gyud ang pagbakuna. So ang ga-attend ni ini or participants ni ini nga mama or papa uban gani gadala pag gyud sila silang bata kamong klase, mapahingusganon pagyud pagpasabot kanila ang kaimportante sa gitawag nga immunization sa or pagbakuna. And karon ato makita ang atong picture ni no sa Barangay Mambuaya. Agusan. Agusan. Unahon na to ang Barangay Agusan. So, thank you very much punong Barangay Andrew E. Melieza for your support nga nagpadayon gyud ang atong FAP class. Makita ninyo nga bisan ilawom sa kakahuyan, pwede pagahimuon ang klase kay kinahanglan naa gyud mismo ang personnel nga mag-lecture maoy gyud mo adto didto dili nga ang mga mama or papa nga galisod biya sa ilang mga panimalay maoy atong palakton no. So, thank you, Agusan, for your FAP class nga gi-conduct diha sa Barangay Agusan. Lain na usab nga FAP class atong makita kaning sa Barangay Patag. Hello, punong Barangay Eric Abaday ug ang imong mga kauban sa konseho. Salamat sa imong pagsuporta ug makanunayon usab ang HEPO team nga nagamonitor niini sa pagtan-aw nga ang klase well prepared and well discussed ang mga topics. So, thank you very much. Punong Barangay Eric Abaday, Chairman on Health nato sa mga kabarangayan. Thank you po sa inyong pagsuporta. Another po nga FAP class nato, ang sa Barangay Mambuaya. Hello, Kapitan Philip S. Poras. Thank you.
ug sa imo usab nga mga miyembro sa konseho sa inyong pagsuporta niini sa atong FAP class. Again, akong utron pagpasabot nga sa atong FAP class dili lang kay usara ka topic kundi nagkalain-lain nga topics, labi na gyud ang preventable diseases. Nag-apil niini ang mga sakit nga mapreventahan pinaagi sa pagbakuna ang ginahisgutan aron gyud nga ila pod kining mapahibalo sa ilang mga kasilinganan uban pa kay ang mo graduate sa FAP class tawgon man nga home-based health communicator, meaning siya ang mahimong magmaestra magistorya kung unsa iyang na dunggan sa lectures o iya pong mapaambit sa iyang mga kasilinganan o posible pa pod nga maingganyo usab niya sila sa pag-attend sa FAP classes. In fact, paspas karon ang pag-conduct sa FAP classes nato. And just for this week, doon na tayo tulog ka barangay nga nag-conduct po silang classes. Ato na po ipakita ang mga pictures nila sa sunod nato nga Health Watch. And naapag yun tayo Buntis Congress o Barangay Agusan, Cagayan de Oro City in partnership with the Barangay Agusan Health Center. Thank you, good kaayo. Naapagtadya, Ma'am Etchen. Naamagod si Ma'am Etchen dito atong director. So, naapoy puro kalusugan lecture, training and return demonstration from various various batches of the barangay health workers. So, sila ani ang gitrain sa puro kalusugan. Another usab natong activity mao kaning chest x-ray caravan at Barangay Agusan last April 14, 2026. So, ang atong x-ray dili lang ginahimo sa City Health Office kundi doon na po'y gipang schedule nga ang ato mismong free chest x-ray caravan ginadala dito mismo sa kabarangayan. Lain usab ang Joint Local Health Board, BCPC and BNC first quarter meeting of Barangay Agusan. So, sorry ha, ang ato ini mapakita nga pictures katura pong nagkugi nga health centers nga nagpadala sa ilang mga litrato. So, we are motivating all the other health centers nga magpadala usab sa inyong mga pictures aron pud makita unsa dai mo kabisi diha, dili lang sa unsa ni sa kanang pagpamakuna kundi apil pa sa uban nga mga aktibidades. RCCE, IM, and IPCC at Mambahaw Kamigin, ang nganong ato ni gipakita bisag sa Mambahaw ni, because we are very proud nga ang ato pong HEPO, Health Education Promotion Officer 3, si Sir Giovanni Dael, usa sa lectures nga ilang gihangyo nga mo lecture dito sa Kamigin. O hello, Ma'am Ayan, Nur Ayan Caridad, ang atong HEPO head diha sa Regional Health Office. Ug alang sa iyang panapos nga mensahe, atong unahon sa si Sir Budoy. Okay, so again, salamat kaayo no sa mga avid nga kapaminaw gyud ani or ga tanaw ani nga platform no, especially sa mga taga City Health Office atong mga kauban no, men and women of the City Health Office of Cagayan de Oro, and also sa region or Department of Health Region 10 HEPO. Salamat kayo sa inyong support sa amo, especially kang Ma'am Nur Ayan Caridad, mo na siyang head sa among HEPO sa region. Then of course sa sa mga lain-lain nga mga barangays dinhi sa Cagayan de Oro o katong mga nana sa abroad nga mga kauban, mga avid supporters gyapon kay nato sila. Ma'am Alma, thank you. Thank you, Sir Budoy, Ma'am Tata. Okay, no? Mapasalamaton kay ko sa tibuok syudad sa Cagayan de Oro City sa nananaw ni atong programa nga Health Watch. O sa dili na ko malimtan, no, mapasalamaton po kay ko sa ato ang PNP nga nitabang po sila during sa atong MRC and sa atong Red Cross pod. Dili lamang sila nga naara sila sa lang opisina, kundi panahon nga aduna kitay activities in terms sa atong immunization, dili gid sila wala gid sila ingon nga nibalibad kundi ni suporta o nitabang gid sila sa pagpakuna sa atuang barangays. Thank you, Ma'am Tata. Look, Aina Grace, you. Yes, wala ko lain isulti no kundi magpasalamat especially sa City Information Office
nga naghatag sa amo og chance nga makaatubang diri for 1 hour, no? Dako nga time ang nahatag sa atoa to para lang ma-share namo og unsay among mga pagabuhaton sa City Health Office regarding the immunization program of the Philippines. Siguro, hopefully, tanan bata, same as in 2025, nga naka-FIC ta og 95%. Hopefully, in 2026, maka 95% unta gihapon ta, no? So, mo kanya among panawagan gihapon sa mga parents na let us share the responsibility na maproteksyonan ng atong mga bata against this vaccine preventable disease. As we all know, no, the vaccines that we have are kanang unsa ni effective for all ages. They protect all ages for several generations already. So mauna wala yun may hangyo nga magpabakuna gyud ta para dili ta matakdan og mga sakit kay once na magsakit ta ani mga vaccine preventable diseases, they are really deadly and fatal. So naiuban 99.9% fatality once na makuha na nila. Unya kung magpabakuna sila, isa lang katurok or duha katurok, tulo katurok, save na sila against this vaccine preventable diseases. So daghang salamat kaayo sa atong mayor, sa atong vice mayor, sa atong mga kagawad nga nagasuporta sa among mga programa sa City Health Office. Daghan kaayong salamat. And of course, no, ang mga barangay kapitan sa tanan mga barangays diri sa Cagayan de Oro ug sa mga kagawad on health. Daghan kaayong salamat sa inyong tanan. So, Ma'am Tata, medyo, ang sa to, lisod-lisod si pronounce, Hilmerita Mensede, ang atong nurse coordinator sa immunization program. Salamat kay sa imong pag-uban ka nato dinhi as resource speaker. Of course, labi na kang Dr. Aina Grace Chua. Salamat sa imong pag-uban ka nato karon dinhi. Mapasalamaton kaming tanan kaninyo, labi na sa kanunay nag-uban ka nato dinhi atong programa Health Watch. Remember, Health Watch inyo makita anytime sa City Information Office FB page ug sa Health Education Promotion Unit City Health Office FB page. Thank you very much and have a nice day.